Madalas na pagchismisan ng mga kapitbahay si Mara at ang ina niyang si Sheila sa tuwing makikita ang dalaga. Palagi kasing suguri ng legal na asawa ng kanyang amang si Marlon ang bahay nila at magaskandalo. Dati kasing personal secretary si Sheila na naging kalaguyo nito. Kaya nang malaman nito ng asawang si Rebecca ay galit na galit ito. Kinaladkad palabas ng opisina, pinahiya sa buong building hanggang sa tinitirhan nito. Subukan mong lapitan ang asawa ko, tiyak na sa kulungan ang bagsak mo! Sigaw ni Rebecca sa pinto, kaya kanya-kanyang silip ang mga kapitbahay. Magmula noon ay nawalan na ng communication sila Sheila at Marlon. Lingid sa kaalaman nito ay nanganak si Sheila ng isang babae at yun na nga si Mara. Na sa kasamaang palad ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil nagkasakit ng malubha si Sheila. Nagtatrabaho si Mara bilang janitress ng isang kilalang hotel at sa tuwing dadaan sa eskinita kung saan sila nakatirang mag-ina ay walang tigil ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang iba'y nangungutya habang ang iba naman ay naaawa sa mag-ina. Habang tulak-tulak ang paglampaso ay nabunggo ni Marang isang babaeng guest ng hotel. Ito ay ang matapobreng si Jenny. Pulit ka bang babae ka? Inis na wika nito sabay tulak kay Mara. Pasensya na po kayo ma'am, hindi ko po kayo napansin. Magalang na saad ng dalaga, ngunit hindi tumigil si Jenny na mabilis pang hinampas si Mara kaya napangudngod ito sa sahig. Tanga ka ba? Para hindi ako mapansin? Gigil na wika nito na aamba pang sasabunutan ng kawawang janitress. Mabuti na lamang at dumating ang kasintahan nitong si Jacob. Ano ka ba Jenny? Napakasimpleng bagay lang nang nangyari para gumawa ka pa ng eksena. Saway nito sabay baling kay Mara at tinulungan nitong tumayo. Ayos ka lang ba miss? Nasaktan ka ba? Hindi po sir, pasensya na po kayo. Paumanhin ulit ng dalaga. Sige na, bumalik ka na lang sa trabaho mo. Salamat po sir. Bagamat nakaalis na ang janitress ay hindi pa rin nawala ang inis ni Jenny. Ano ka ba naman Jacob? Bakit pati janitress ay mas kinakampihan mo kaysa sa akin? Pagmamaktol ng dalaga. Ano ka ba? Huwag na nating pag-aksiyahan pa ng oras ang bagay na yan. Isang linggong naka-check-in sila Jacob at Johnny sa hotel kaya hindi maiwasang magkita silang muli ni Mara. Paglabas ni Jacob ng elevator ay nakita niyang dalaga na hirap sa bitbit nitong dalawang box na magkapatong. Hindi naman nagdalawang isip na tumulong ang binata at agad kinuha dito ang mga box. Sir, ako na po. Ako na. Simpleng sagot lang ni Jacob at dumiretso sa lobby kung saan may mga lalaking janitor rin nakakwentuhan lang ng receptionist. Excuse me, hindi ba dapat lalaking trabaho ng pagbubuhat? Wala ba kayong nanay o kapatid na babae? Inis na tanong ng binata. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga lalaki. No sir, pasensya na po. Naka-break lang po kasi kami. Subalit tumalikod lang si Jacob nang hindi man lang tinitingnan si Mara. Gayunpaman ay nagpasalamat pa rin ng dalaga. Thank you po sir. Lihim na napangiti pa ito at agad na hinangaan ng binata. Napakabuti naman niya. Kasong suplado ng girlfriend niya. Hindi pa doon natapos ang pag-cruise na kanilang mga landas. Dahil isang gabi, paglabas ni Mara ng hotel na bagong sahod lang, ay nag-withdraw na agad ito sa katabing ATM. Subalit tinambangan siya ng isang lalaking holdupper na kanina pa pala nag-aantay ng bibiktimahin. Agad na inagaw kay Mara ang pera. Bigla namang lumitaw muli si Jacob na kakalabas lang rin ng hotel at mabilis na binigwasan ng lalaki. Subalit kumaripas ito ng takbo at agad nakatakas, tangay ang pera ni Mara. Ang pera ko! Ibalik mo pera ko! Para yan sa mama ko! Umiiyak na saad ng dalaga. Lumapit si Jacob na nagmamadali rin pasakay na kotse niya. Inabot nito ang pera mula sa wallet. Pasensya ka na miss. Hindi na kita matutulungan. May importante akong meeting. Heto, kunin mo. Pumunta ka na rin sa pulisya para magpa-blotter sa holdupper na yun. Naiiyak na tinanggap ni Mara ang pera. At katulad rin ang tulungan siya nito nung nakaraan ay hindi man lang tumingin sa mukha niya si Jacob. Dahil sa nangyari ay mas hinangaan ni Marang binata. Bagamat may kasintahan na ito, ay hindi pa rin niya napigilang kiligin sa tuwing makikita ito. Kahit na minsan ay hindi naman siya tiningnan.
Subalit ang paghangang yon ay bigla na lamang napalitan ng poot dahil makalipas ang isang buwan ay solong nag-check-in muli ang binata. At hindi tulad ng una niya itong nakilala na mabait. Matulungin, maginoo ay para bang ibang taong kanyang kaharap. Sapagkat lasing na lasing noon si Jacob na halos wala sa sarili. Sakto kasing paglabas ni Mara ng kwarto matapos maglinis ng unit ay siya rin namang pagpasok ni Jacob. Pagewang-gewang ito kaya inalalaya ni Mara. "Sir, konti na lang po. Malapit na tayo sa kama." Wika pa ng dalaga na hirap dahil sa bigat ng binata. Matapos maihiga si Jacob ay aalis na sana si Mara, ngunit bigla na lamang siyang hinila nito, dahilan upang mapahiga siya sa kama. Agad siyang kinubabawan ng lalaki na wala pa ring wisyo dulot ng alak. "Sir, bitawan niyo po ako." Pilit na kumawala ang dalaga subalit mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito at nilagay sa ulunan. Hindi tuloy makagalaw si Mara na para bang na-paralyze ng husto ni Jacob. Hindi na napigilan ng dalagang maluha. "Sir, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan." Nagmamakaawa na rin siya dahil ramdam niyang seryoso ng hustong lalaking. Lihim niyang hinahangaan. Huwag kang mag-alala. Wala sa isip ko kung saktan ka. Paliligayahin pa nga kita. Saad ng lasing na binata at nagsimulang halikan ang leeg ni Mara. Takot na takot ang dalaga, ngunit hindi yun pansin ni Jacob at pinagpatuloy lang ang ginagawa. Unti-unting bumababa ang mga labi nito sa dibdib ng dalaga habang tinatanggalan ng saplot. Relax. Wika pa nito nang mapansin ang panginginig ng dalaga. Hinaplos rin nito ang pisngi ni Mara bago inangkin ang mga labi nito. Alam ni Mara na mali at hindi tamang kanilang ginagawa, lalo na't hindi niya kilala ang lalaking kasama. Isa pa ay may kasintahan na ito, kaya talaga namang gusto niyang pigilan ng binata. Ngunit habang tumatagal, ang pangroromansa nito ay unti-unti ring napalitan ang takot na kanyang nararamdaman, na para bang maging siya ay nawala na rin sa kanyang sarili. Halos mapaluha si Mara nang tuluyan ng angkinin ng binatang kanyang pagkababae. Hindi na maalala pa ni Mara kung ilang beses siyang inangkin ng lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking customer ng hotel kung saan siya nagtatrabaho. Tiyak na kung may makakaalam ng kanyang ginawa ay ikatatanggal niya ito sa trabaho. Kinaumagahan ay naunang nagising si Mara. Masakit ang kanyang balakang, maging ang kanyang pagkababae. Bakas na matindi ang dinanas ng kanyang katawan habang magdamag na kasiping ang lasing na si Jacob. Dali-daling nagbihis si Mara at lumabas ng kwarto. Subalit paglabas niya ng pinto ay nasalubong niya ang katrabahong si Diana. Isa ito sa mga sip-sip sa kanilang supervisor na mahilig magsumbong. Kaya nang makitang itsura ni Mara na magulong buhok at maging ang mga nagkukulay na violet sa kanyang leeg ay nagkahinala na agad ito. Mabilis na sumilip si Diana sa kwarto at nakitang lalaking nakahiga sa kama. "Ikaw pala yung babaeng nagpapabayad sa mga lalaking naka-check-in dito sa hotel, ha? Ire-report kita." Pananakot nito. Agad namang nagpaliwanag si Mara. Hindi ako yun, Diana. Ang totoo, ang lalaking yun, pinagsamantalahan niya ako." Putol-putol na paliwanag ng dalaga kaya lalong nagduda si Diana. "Ganyan bang itsura ng pinagsamantalahan? Mukhang nag-enjoy ka ng husto." Patawa-tawang sagot nito na may halong pangungutya bago dali-daling nagpunta sa kanilang opisina. Kahit anong paliwanag ni Mara ay hindi siya pinakinggan ng supervisor at binaba na agad ang termination letter niya. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi po akong babaeng bayaran na janitress." Galit na sumabat rin ang supervisor. "Umalis ka na bago ko pa ipahold ang sahod mo, Mara. Matagal nang may nagsusumbong tungkol sa ginagawa mo. Kaya umalis ka na lang." Sa takot na hindi makuha ang huling sahod, ay hindi na nagpumilit pa si Mara at tinanggap na lang ang termination letter. Wala namang kaalam-alam si Jacob sa mga nangyari. Halos tanghali na itong nagising at nagtataka pa na walang kahit anong saplot sa katawan. Makailang ulit siyang pumikit bago naalala ang kalasingan niya kagabi. Teka lang, nasaan na yung babae kagabi? Tanong niya sa sarili at hinila ang kumot.
Ngunit ang tanging nakita na lamang niya ay isang kwintas na may locket na pendant at ang bakas ng dugo na patunay na isang virgin ang kanyang nakatali kagabi. Shit! Ano ba tong nagawa ko? Doon na lamang tuluyang naalala ni Jacob kung gaano siya kalasing kagabi. Halos bumaha kasi ng alak sa birthday na pinuntahan niya at dahil sa kalasingan ay nag-check-in na lang siya sa hotel. Sinong babaeng yun? Hindi ko maalala ang mukha niya. Hindi malaman ni Jacob ang gagawin para malaman ng katauhan ng babaeng kanyang nakasiping dahil maliwanag na isang rape ang kanyang ginawa. Kung hindi pa siya nagkakamali ay tiyak na makaka-receive siya ng warrant kung sakali. Subalit taliwa sa inaasahan niya ay malaya lamang siyang nakapag-check out. Ang tanging napansin lamang niya ang tingin ng mga janitress na naglilinis sa hallway. Ano ang problema ng mga to? Tanong niya sa sarili. Mabilis na lumipas ang ilang linggo buhat nang magtrabaho si Mara sa isang convenience store bilang cashier. Bigla na lamang siyang nahilo at natumba. At doon na lamang nagdadalang tao pala ang dalaga. Naluluhang kinausap si Mara ng ina habang nakahiga sa kama. Kinailangan kasi siyang magstay sa ospital para ma-check ng husto ang bata sa kanyang sinapupunan. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Sinong ama ng bata? Tanong ng ina. Ngunit bago pa makasagot si Mara ay napahagulgol na ito. Hindi ko po alam, Mama. Patawarin niyo po ako. Nagulantang ang ina nito. Bakit hindi mo alam, anak? Sino may gawa niyan sa'yo? Natakot na magtapat si Mara dahil sa pag-aalala nitong hindi matanggap ng ina ang kanyang sinapit at maging dahilan ng sama ng loob na maaaring magpalubahan ng sakit nito. Ako na lang pong bahala sa anak ko, Ma. Palalakihin ko po siya, tulad ng pagpapalaki niyo sa akin. Mabilis na niyakap si Mara ng ina bago ito umiyak. Anak ko, Mara. Ang kawawa kong anak. Malungkot na wika nito. Tama na po, Mama. Makakasama po sa kalagayan yung pag-aalala. Nasa ganoong tagpo ang mag-ina nang pumasok ang doktor. Ipinaliwanag nito na masela ng pagbubuntis ni Mara at kailangan nito ang bed rest. Hindi po ako pwedeng magtrabaho, Dok? Tanong ng dalaga. Sumabat naman ang ina. Narinig mo ang doktor, Mara. Mag-resign ka na sa trabaho mo. Pero hindi naman po nakakapagod ang trabaho ko. Cashier po ako, Dok. Nasa kahera lang po ako madalas. Pamimilit ni Mara ngunit hindi pa rin pumayag ang doktor. Sumabat tuloy ang ina. Huwag ka nang mag-alala, anak. Ako nang bahala. Pero Ma, magtiwala ka na lang kay Mama. Sagot ng ina. Kinabukasan ay palihim na nakipagkita si Sheila sa ama nitong si Marlon. Laking gulat ng dati nitong kalaguyo nang makita ang kanyang itsura. Sheila, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit napakapayat mo? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Marlon. Umiling muna si Sheila bago sumagot. Pasensya ka na. Alam kong nangako ko na hindi ka naguguluhin pa, Marlon. Halos 20 taon na rin ang lumipas. Pasensya ka na. Pero wala na kasi akong malalapitan pa. Hindi na napigilan nitong umiyak. Sumimangot si Marvin na panganay na anak ni Marlon at Rebecca. 10 taon na siya noon nang mabunyagang pangloloko ng ama. Kaya naalala niyang kalaguyo nito na muntik nang sirain ang kanyang pamilya. Sumabat ang binata. Ano kailangan mo sa daddy ko? Kung pera lang, ako na mismong magbibigay sa'yo. Sinaway naman ito ng ama. Marvin, nangako kang hindi makikialam. Sinama kita dito para makinig sa pag-uusapan namin. Ipinangako ko na sa'yong wala na akong planong lukuhin pang mami mo. Ang tanda ko na para sa ganyang bagay. Bago pa makasagot si Marvin ay inilabas ni Sheila ang mga picture ni Mara simula ng sanggol pa ito hanggang sa ngayong 20 anyos. Agad na napakong mata ng mag-ama sa mga larawan at hindi na kailangan pang magsalita ni Sheila para sabihin kung sinong nasa larawan sapagkat kamukhang kamukha ito ni Marlon, girl version. Maging si Marvin ay napahawak rin sa mga pictures. Dad, nagkaanak kayo? Tanong nito. Sumagot si Marlon. Hindi ko alam. Ano ba to, Sheila? Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? 20 taon nang lumipas. Bakit? Maging ito'y nagulat rin.
Nagpaliwanag si Sheila. Wala na akong plano pang ipakilala sa iyo si Mara hanggang sa mamatay ako. Sinabi ko na rin sa kanya na pumanaw ng ama niya sa aksidente. Kaya hindi na siya nagtanong kahit na minsan. Subalit hindi magandang lagay ng anak mo ngayon, Marlon. Nabuntis siya ng isang lalaking hindi siya pinanagutan. Si Mara lamang ang bumubuhay sa amin. Buhat ng lumala ang sakit ko sa puso. Ayaw na niya akong pagtrabahuin. Pero ang payo kasi ng doktor kahapon, kailangan ni Marang bed rest. Wala na ako ibang matatakbuhan, Marlon. Pasensya na kayo. Pinahid ni Sheila ang luhang tumulo sa kanyang mga mata. Nagsalita na rin si Marlon. Nasaan si Mara? Nasaan ang anak ko? Tanong nito. Buong akala ni Sheila ay muling tututol ang anak nitong si Marvin ngunit hindi sumagot ang binata. Agad na nagyaya si Marlon sa ospital na binanggit ni Sheila upang puntahan ang anak na hindi niya nakilala. Talagang siguradong sigurado siyang anak nga niya si Mara at nang makita ito ng mag-ama ay walang duda ngang ito ay kanilang kadugo. Hindi na kailangan pang DNA test upang patunayan ito dahil kamukhang kamukha nga ito ni Marlon. Mama, sino po sila? Saan po kayo galing? Kanina ko pa po kayo hinahanap. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sheila at pinagtapat agad ang totoo. Anak, patawarin mo ko kung nagsinungaling ako sa'yo. Hindi pa patay ang ama mo. Heto siya, anak. Ano po? Buhay ang papa ko? Lumapit si Marlon at hinawakan ang kamay ng kanyang kaisa-isang anak na babae na ngayon lamang nakilala. Anak. Anak ko. Mara, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang tungkol sa'yo. Pagsusumamo nito, tumingin si Mara sa ina na litong-lito. Ma, kung buhay pa po pala si Papa, bakit ngayon niyo lang po siya pinakilala sa akin? Sumagot ang ina. Anak, may pamilyang iba ang ama mo. Ipinangako ko sa asawa niya na hindi na muling magpapakita pa. Kaya minabuti ko na lamang na ilihim ang tungkol sa'yo. Pero mama, grabe pong paghihirap niyo dahil sa pagpapalaki sa aking mag-isa. Naalala ko pa po noon kung paanong tinalikuran din po tayo ng mga kamag-anak natin. Hirap na hirap po kayo. Kaya nga po kayo nagkasakit. Pinutol na agad ito ng ina at sumabat. Anak, nakalipas na yon. Kalimutan mo na lamang ang tungkol sa nakaraan. Ang mahalaga ay maging ligtas ka at ng anak mo. Doon na pagtanto ni Marang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang pinakilala sa ama. Bakit po, Mama? Ibibigay niyo na lang po ako sa kanya? Ma, kaya ko pa rin pong magtrabaho. Siguro po nagkamali lang, doktor. Hindi naman po hirap ang katawan ko. Talaga lang pong mainit siguro kahapon kaya po ako nahimatay. Ma, hindi ko po kayo iiwan. Aalagaan ko po kayo tulad ng pinangako ko. Sorry po sa nangyari sa akin. Umiiyak na paliwanag rin ni Mara. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilang sumabat rin ni Marvin. Nasaan ang ama ng bata? Kakausapin ko siya. Seryosong tanong nito. Subalit umiling lamang si Mara at yumuko. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko rin po siya kilala. Nabigla ang lahat ng nasa kwarto sa pahayag na yon ng dalaga. Sumabat rin si Marlon. Anak, paano nangyari yon? Nagtatrabaho po ako sa hotel bilang janitress. Kakatapos ko lang pong maglinis ng kwarto nang pumasok pong lalaking lasing na lasing. Bigla na lamang nagngit-ngit sa galit si Marvin. Kung gano'n ay na-rape ka, bakit hindi ka nagsumbong sa mga polis? Anong hotel ang pinagtatrabahuan mo, Mara? Agad na nataranta ang dalaga bago nagsalita. Hindi na po ako pwede magpakita doon. Ipinaban na po nila ako sa hotel at pinagbintangang nagpapabayad sa mga lalaking customer na nag-check-in doon. Pinagbantaan po ako ng management na ipapaskil ang pangalan ko oras na magpakita pa. Pakiusap po, mahihirapan na akong makahanap ng trabaho. Isa pa po ay may kasintahan na pong taong yun. Baka po nagkamali lamang siya. Takot na kwento ni Mara. Galit muling nagsalita si Marvin. Kayong dalawang may kasalanan. Pero bakit ang kawawa kong kapatid ang nagbayad ng ginawa nyo? Dad, bakit si Mara pang naging anak mong babae? Bakit hindi na lang sa aming tatlo na anak nyo ni Mom?
Siya patuloy nagbayad ng kasalanan mo kay Mami. Napaiyak na lamang si Sheila sa narinig. Maging siya ay guilty rin sa pagkikiapid noon kay Marlon. Kahit na alam niyang may asawa na ito, ay mas pinili ang damdamin na siyang sumira ng buhay nilang mag-ina. Lumapit si Marvin kay Mara at hinawakan ang kamay nito bago nagsalita. Mara, ako si Marvin. Ang panganay na anak ng tatay natin. Ang kuya mo. Simula ngayon, hindi ka na maghihirap pa. Tutulungan kita sa abot ng mga kaya ko. Sabihin mo lang sa akin, oras na gusto mong ipakulong ang taong gumawa nito sa'yo. Umiling muli si Mara. Kuya, ayoko po ng gulo. Gusto ko na lang pong maging ligtas ang batang to. At katulad ng ginawa ni Mama nun sa akin, papalakihin ko rin na maayos ang anak ko. Niyakap ni Marvin ang kapatid. Kung yan ang gusto mo, Mara. Kaya mula noon ay nagbagong takbo ng buhay ni Mara at ng kanyang ina. Agad silang inilipat sa maayos na tirahan at nagkaroon pa ng personal nurse na kaagapay nilang mag-ina, lalo na't masela ng kanyang pagbubuntis. Sa kabilang banda naman ay laking gulat ni Jacob sa nalaman ni tungkol sa babaeng kanyang nakasiping. Ayon kasi sa detective na inupahan niya ay bayarang babae ito na umextra ng special service gamit ang katawan sa mga lalaking customer ng hotel kaya agad na tinanggal sa trabaho. Imposible! Wika ni Jacob sa sarili habang binabasa ang report. Subalit hindi na siya nakipagtalo pa sa detective at nagbayad na lamang. May dugo ang bedsheet. Ibig sabihin ay first time niya yun. Napakagago mo talaga, Jacob. Saan mo ngayon nahanapin ng babaeng yun? Inis na wika nito sa sarili. Mabilis na lumipas ang 4 na taon buhat nang may mangyari kila Jacob at Mara. Pareho silang nakatali sa alaala na yon. Madalas pa ring maisip ni Mara ang lalaki sa tuwing titingnan ng anak na si Maverick, nakamukha nito, habang ang babae naman na si Marian ay kuha ang mata ng lalaki. Kambal ang iniwan ni Jacob kay Mara. Naging malusog ang mga ito dahil na rin sa tulong at pag-aalaga ng tsuhi nilang si Marvin. "Tito Marvin!" Tawag ng kambal nang makita ang kotse na nagpapark sa harap ng kanilang bahay. Madalas na may dalang pasalubong si Marvin sa mag-iina. Kung hindi laruan, damit, grocery o kaya naman ay mga bagong furniture. Mara, may dala akong prutas. Kumain ka para tumaba ka naman. Kuya talaga, puro kabiro. Masaya at masasabing kontento na si Mara sa buhay na meron siya. Subalit isang masakit na pangyayari muli ang dumating sa kanyang buhay. At ito ay ang pagpanaw ng kanyang ina dulot pa rin ng sakit nito sa puso. Tuluyan ang bumigay ito at hindi na nasalba pa ng doktor. Dahil dito ay nagpasya na si Marvin na isamang mag-iina sa kanyang bahay. Kuya, sigurado ka ba? Hindi ba nakakaya sa asawa mo? Nag-aalalang tanggi ni Mara. Ngumiti si Marvin bago sumagot. Madalas kita ikwento sa kanya. Pati na rin ang kambal. Ilang beses ko na nga rin kaming nag-set na ma-meet ka. Pero palaging hindi nagtatamang schedule namin. Pero ngayon, sasama ka na sa bahay. I'm sure hindi siya tututol. Paniniguro pa nito. Sa huli ay napapayag na rin si Mara ni Marlon na tumira kasamang pamilya nito. At totoo ngang sinabi nitong mabait si Denise. Maging ang mga anak nitong si Danica at Miko. Mabilis na nakapalagayan ng mga magpipinsan at masayang naglaro. Hanggang sa tumuntong na ng 5 taon ang kambal ni Mara at muling kinausap ang kapatid. Kuya, lumalaki na mga anak ko. Kaya naisip ko na magtrabaho na ulit ako para sa kinabukasan nila. Bagyang napatawa pa si Marlon bago sumagot. Ano bang sinasabi mo, Mara? Nakalimutan mo na bang pinangako ko? Akong bahala sa inyong mag-iina. Pero Kuya Marlon, akong ina nila. Dapat ay akong nagtataguyod sa kanila katulad ng ginawa ni Mama sa akin. Pamimilit ni Mara na muling tinutulan ng kapatid. Mayaman ang pamilya natin, Mara. Magandang takbo ng kumpanya. Hindi mo kailangang mag-alala sa gastos. Isa pa, ang tagal mong nagtiis sa hirap. Hayaan mong makabawi kami sa'yo. Kuya, paano kung malaman ng mami mong tungkol sa akin? Sigurado kong lalabas at lalabas rin ang katotohanan. Kaya naman gusto kong maging handa sa oras na yun. Gusto kong maging maayos sa mga anak ko. Please, kuya, hayaan mo na ako makapagtrabaho.
Napabuntong hininga na lamang si Marlon dahil bakas na bakas ang pagiging seryoso ng nakababatang kapatid. Tinapik-tapik pa nito ang ulo ni Mara at nagsalita. O siya, sige. Kung yan talaga ang gusto mo, ihahanap kita ng posisyon sa kumpanya. Nagulat si Mara at sumabat. Sa kumpanya? Pero makikita ako doon ng mami mo. Maghahanap na lang ako sa iba, kuya. Isa pa, hindi ako graduate ng college. Hindi ko kayang mga office work. Sumagot si Marlon. Okay, sige. Bukas na ipapasok kita sa kaibigan kong may-ari ng restaurant. Talaga, kuya? Pinakilala ni Marlon ang kapatid kay Bruce na siyang chef at nagmamay-ari ng restaurant. Agad namang nabighani ang binata kay Mara, kaya tinukso agad ito ni Marlon. Pre, trabaho lang hanap ng kapatid ko ha, hindi lalaki. Natawa si Bruce. Sira ka talaga. Pero hindi ko akalain na may maganda ka palang kapatid na babae. Napabuntong hininga muna si Marlon bago sumagot. Ako nga rin nagulat. Kaya nga pinoprotektahan ko ang kapatid ko. Kaya ikaw, huwag mong balakin ha. Kalulukuhin mo lang siya. Muling natawa si Bruce. Napaka-judger mo naman. Nagtawanan na lang ang magkaibigan habang pinanonood si Mara na pinapakilala si ibang staff ng manager. Mabilis na nakapag-adjust si Mara sa trabaho. Flexible ito na kahit saang posisyon sa trabaho ay kayang gawin. Kaya naman mas lalo pang nahulog ang loob ni Bruce. Madalas nitong yayain ang dalaga. Halika na Mara, ihatid na kita. Salamat Chef Bruce. Nakangiting wika ng dalaga. Masuyong niligawan ni Bruce si Mara hanggang sa sila ay magkamabutihan na rin. Subalit hindi inaasahan ng dalaga ang customer na dumating sa restaurant. Bruce, kamusta ka na? Bati ni Janice na pinsan pala nito. Sumagot si Bruce. Janice, long time no see ah. Jacob pre, it's been a while. Baling rin ito sa kasama ng pinsan. Kamusta na pre? Magkabarkada pala si Bruce, Jacob at Marvin buhat nang sila ay mga high school pa hanggang makagraduate ng college. Nagsalitang muli si Janice. Hay naku pinsan, sabihan mo nga tong kaibigan mo, hindi pa rin masingit ang kasal namin sa schedule niya. Sinabi ko na sa iyo mga priorities na dapat kong unahin. Umiling si Jacob kaya tinapik na lamang ni Bruce ang balikat nito. Ang totoo kasi makailang ulit nang nakipag-break si Jacob kay Janice ngunit paulit-ulit rin siyang sinuyo nito. Nagtangka rin itong magpakamatay kung iiwan siya. Kaya walang magawa si Jacob kundi ang manatiling fiancé habang patuloy na hinahanap pa rin ang babaeng nakasiping mahigit 5 taon nang nakalipas. Madalas pa rin siyang mag-check-in sa hotel noon at bumili pa ng unit sa kalapit na kondominium. Umaasa na mag-cruise ulit ang landas nila at makilala siya. Ngunit hindi ito nangyari at wala talagang makitang lead na magtuturo sa dalaga. Ang tanging pinangahawakan lamang niya ay ang kwintas na naiwan nito. Lumapit si Mara upang mag-serve ng mga inumin sa bisita ng nobyo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang muli ang lalaking kanyang nakasiping mahigit 5 taon na ang nakalipas. Natigilan tuloy ang dalaga hanggang sa ipakilala siya ni Bruce. By the way guys, I'd like you to meet Mara, my girlfriend. Saad nito at inakbayan pa ang kasintahan. Subalit nang tumamang mata ni Jacob kay Mara, ay bigla na lamang nagbagong aura nito at agad na nakipag-shake hand. Have we met before? Tanong ng binata na para bang matagal na niyang kakilalang babaeng kaharap. Ngayon ko lang kayo nakilala. 3 buwan pa lang akong nagtatrabaho dito sa restaurant. Bakas ng pagkabalisa sa tinig ni Mara kaya agad siyang inalalaya ni Bruce. Long lost sister siya ni Marvin pre. Baka naman kawig lang siya ng kakilala mo Jacob. Kapatid siya ni Marvin? Takang tanong pa ng binata. Tumango si Bruce at ikinuwento ang pagiging overprotective ni Marvin kay Mara. Sumabat si Janice na mainit agad ang ulo. At sino na naman bang babaeng naalala mo? Kaya hindi mo ako magawang pakasalan eh. Inis na wika nito na hindi naman sinuyo ni Jacob at galit na sumagot. Bahala ka kung anong isipin mo. Sagot lang nito. Subalit hindi magawang pigilan ang mga nakaw na tingin kay Mara. Ramdam niya kasing nakita niya na talaga ito. Lalo na mga mata nito na talagang pamilyar sa kanya.
Makalipas ang ilang araw ay nagkasama ulit ang magkakaibigan na sila Marvin, Bruce at Jacob sa restaurant. Si Jacob ang siyang nangulit sa mga ito na doon mag-meet upang makitang muli si Mara. Oo nga't kasintahan na ito ng kaibigan ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na kilalanin pa ito ng husto. Marvin, pare, long time no see. Bati nito nang makitang papalapit si Marvin. Sumagot naman ang kaibigan. Kamusta ka na? Ang tagal na din, buhat nang huli tayong magkita. Nabaling ang tingin ni Jacob sa mga batang kasama ni Marvin. Anak mo? Usisa nito subalit umiling si Marvin bago sumagot. Sa kapatid ko. Susunduin nilang mami nila. Balita ko, narinig mo na rin ang tungkol kay Mara. Tumango si Jacob habang nakatitig sa batang lalaki, nakahawig na nung nasa ganun siyang edad. Hello po kuya! Bati ng mga bata. Lumapit naman si Jacob at itiniklop ang tuhod upang pantayan ng mga bata. Kamusta kayo? Nakakatuwa kayo. Anong name nyo? Ako po si Maverick. Bibong sagot ng batang lalaki. Ako po si Marian. Saad naman ng batang babae. Maverick at Marian. Ang cute ng mga names nyo. Ako naman si Tito Jacob. Kaibigan ko ang Tito Marvin nyo. Agad na nagtatakbo ang mga bata nang lumabas si Mara. Mami! Tawag ng mga ito. Maverick, Marian, mga anak. Bahagyang lumuhod si Mara para mayakap ang mga anak. Nilapitan sila ni Bruce at kinumusta rin ang mga bata. Tumayo si Jacob at pinanood ang mga ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya nang makitang napakasayang tingnan ng pamilya ng kaibigan. Napayuko si Jacob na dama ang kalungkutan. Hanggang sa narinig nitong magsalita si Marvin. Mag-asawa ka na rin kasi. Bakit hindi pa rin kayo kasal ni Janice? Usisa pa nito. Wala akong planong pakasalan siya. Kung hindi lang niya ako tinakot na magsusuicide siya. Parehas na nanlaki ang mga mata ni Bruce at Mara sa narinig. Si Bruce ang siyang nagsalita. Ano? Sinabi yun ni Janice? Takang wika nito. Tumango si Jacob bago nagsalita. Napapagod na nga ako sa kanya pare. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Baka sa mukha nitong pagiging desperado. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib at napaisip. Hindi niya mahal ang fiancé niya. Nagsalita muli si Bruce. Maghanap ka ng ibang babae. Tiyak na kapag nagpakasal ka sa iba, wala nang magagawa pa si Janice. Payo ng kaibigan. Sumabat si Marvin. Bakit kasi nagstick ka sa kanya kung hindi mo siya mahal? Sana nakipaghiwalay ka na noon pa lang. Ang totoo may hinahanap akong babae. Mahigit 5 taon na rin. Kaso hindi ko siya makita hanggang ngayon. Muling nanlaki ang mga mata ni Mara na hindi malaman kung matutuwa ba siya o maiiyak sa narinig. Ako bang hinahanap niya? Muling sumagot si Marvin. Pare, ang daming way para mahanap siya. Maraming social media platform. Bakit hindi mo hanapin dun? Natatawang biro pa nito. Hindi naman magawang ipagtapat ni Jacob ang totoo na kung tutuusin ay maituturing na rape ang kanyang ginawa lalo na't hindi niya kilala ang babaeng nakasiping. At higit sa lahat ay lasing siya, dahilan upang hindi niya maalala ang mukha nito. Tinapik na lamang ni Bruce ang balikat ng kaibigan bago nagsalita. Hindi ko to tolerate si Janice. Kung ayaw mo na, then so be it. Ever since naman, alam ko kung gaano ka-obsessed yun sa'yo. Kasalanan ko patuloy dahil sinetap ko kayo dati. Sa pagkakataong yun ay hindi napigilan ni Marang sumabat. Kuya Marvin, Bruce, maglalaro lang muna kami ng mga bata. Break time ko naman na. Hinaplos ni Bruce ang pisngi ng kasintahan. Ano ka ba Mara? No need na magpaalam ka pa. Sabi ko naman sa'yo, malaya kang gawin ang gusto mo. Ngumiti si Mara at dinala ang kambal sa malapit na park na may playground. Habang nagsuswing at pinapanood ang mga anak, ay muli niyang naalalang nangyari na pagsisiping sa hotel. Maging siya kasi hindi rin yon nakalimutan. At ang lalaking yon pala ay si Jacob na kaibigan rin ng kanyang kapatid na si Marvin. Makailang ulit noong tinangka ng kuya niya na hanapin ang lalaking bumuntis sa kanya upang ipakulong. Kaya tsak na magkakagulong dalawa, oras na malaman ang katotohanan.
Ibabaon ko na lamang sa limot ang totoo. Isa pa ay mabuting tao naman si Bruce at tanggap niya ang mga anak ko. Siguro'y gusto rin ng Panginoon na habang buhay ko nang ilihim ang katotohanan. Kaya niya binigay sa amin si Bruce. Susunurin ko na lamang ang tadhanang to. Wika ni Mara sa sarili. Lumipas sa mga araw ay nagpabalik-balik si Jacob sa restaurant. Kunwari ay gusto nitong makipagkwentuhan sa kaibigang si Bruce. Ngunit ang totoo ay nais lamang nitong makita si Mara. Na minsan pa ay nagkakaroon siya ng pagkakataong makausap ito ng sarilinan. Subalit kapansin-pansin rin ang pag-iwas nito. Palabas na si Bruce, antayin mo na lang siya. Nagmamadaling paalam ni Mara. Ngumiti lang naman si Jacob. Salamat, Mara. Mabilis na tumalikod na si Mara kaya hindi nito napansin ang parating na trolley na may mga deliver ng stock sa kusina. Mara! Nagmamadaling tumakbo si Jacob upang hilahin si Mara para hindi ito mabunggo. Napayakap tuloy ito sa kanya. Ayos ka lang ba? Sabay haplo sa mukha nito. Agad namang namula ang pisngi ni Mara at umiwas. Salamat. Wika lang nito at yumuko. Hinawakan tuloy ni Jacob ang kamay ni Mara bago nagsalita. Mag-iingat ka sa susunod. Nakangiting saad nito. Hindi tuloy maiwasan ni Mara na muling alalahanin ang kabutihang ginawa nito noon sa kanya. Nagkataon lang na lasing lang sigurong binata ng gabing yon kaya nagawa siya nitong pagsamantalahan. Maraming beses na nag-cruise ang landas nilang dalawa na minsan ay nalilito na rin si Mara sa nararamdaman para kay Bruce. Mabait at talaga namang responsable ito. Ngunit hindi tulad ng spark na nararamdaman niya para kay Jacob sa tuwing makakausap niya ito. Ay sadyang malaking pagkakaiba. Siguro dahil siyang ama ng mga anak ko kaya ganitong nararamdaman ko. Kailangan ay tuluyan ko na talagang ibaon sa limot ang tungkol sa kanya. Hindi na kailangan pang lumabas ang katotohanan. Ayokong saktan si Bruce. Isa pa, tsak na magagalit si kuya. Ayokong makasira rin ng relasyon tulad ng ginawa nila mama at papa nun. Ayokong ulitin ang pagkakamaling yun. Makalipas pa ang ilang buwan ay mas lalo pang lumala ang panggigipit ni Janice kay Jacob kaya isang gabi nagpunta ito sa bar upang magpakalasing. Kalimutan pansamantala ang lahat ng kanyang pagkakamali. Mula sa pananamantala sa babaeng hinahanap niya hanggang sa patuloy ng pakikisama kay Janice. Lahat yun ay gumugulo sa kanyang isipan. At nang malasing ay dumiretso siya sa restaurant ni Bruce. Bigla na lamang gusto niyang makita si Mara at kausapin ito. Jacob, anong ginagawa mo dito? Pasara ng restaurant ko. Takang tanong ni Bruce. Pare, pwede ba tayong mag-shot? Tanong agad ng binata. Sumagot si Bruce. Nag-aaway na naman kayo ni Janice? Usisa nito. Naglabas muli ng sama ng loob si Jacob tungkol kay Janice. Suportado naman ni Bruce ang kaibigan. Sinabi ko na pare, iwan mo na si Janice kung yun talaga ang final mong desisyon. Kakusapin ko rin si tita na pagsabihan ng anak niya. Hawak ni Jacob ang kwintas ng babaeng kanyang hinahanap ng mga sandaling yon. Gustong-gusto niyang ipagtapat kay Bruce ang tungkol sa ginawa niya, mahigit 5 taon nang nakalipas. Subalit winabuti niyang itikom lang munang bibig. Hanggat hindi niya nalalaman ang pagkatao nito, ay ayaw niya muna niyang sabihin ito kanino man. Muli niyang ibinulsa ang kwintas. Siya namang paglabas ni Mara at ibang mga katrabaho tapos na sa paglilinis ng kusina. Bruce, muna na ako sa'yo. Saad nito nang makitang kausap ang kaibigan. Si Jacob naman ang siyang sumagot. Pasensya na Mara. Iiramin ko lang saglit ang boyfriend mo. Okay lang ba? Hindi na iwasan ni Marang mailang. Hindi ko naman siya pinagbabawalan. Isa pa yung susundiin na ako ni kuya. Nag-aantay na rin ang mga anak ko. Aalis ba kayong pamilya? Sige na nga Bruce. Aalis na rin ako. Samahan mo ng mag-iina mo. Sakto namang dumating na si Marvin kasamang kambal. Mami! Tawag ng mga ito at yumakap sa ina. Hello po, Tito Bruce! Bati rin ng mga bata. Agad na natigilan si Jacob. Tito Bruce? Bakit? Hindi ikaw ang tatay nila? Tanong pa nito kaya agad kinabahan si Mara. Normal lang naman na sumagot si Bruce.
Oo pare. Pero love na love ko mga batang to. Pag kinasal na kami ni Mara, aakuin ko na silang sarili kong anak. Sumabat si Marvin. Dapat lang. Dahil kapag niloko mo si Mara, malilintikan ka talaga sa akin. Biro nito. Subalit bakas ang pagkalito sa mukha ni Jacob. Magulong kanyang isipan na punong-puno ng katanungan. Posible kayang siya ang babaeng yun? At ang mga batang to'y anak ko? Kaya ako ba kamukha si Maverick? Pero paano ko sasabihin sa kanila? Kaso, imposible. Kung si Mara yun, dapat nung una pa lang ngayon nagalit na siya sa akin. Ano bang reaksyon niya nung una kaming nagkita? Hindi ko na maalala. Litong-litong utak ni Jacob hanggang sa tapikin ni Bruce ang balikat niya. Okay ka lang ba pre? Tanong pa nito. Tumango si Jacob. Narealize niyang kailangan niyang pag-aralan ng magiging kilos niya. Dapat ay sa paraang maipapaliwanag ng husto kay Mara at Marvin ang nagawa niya. Si Mara naman ang siyang nagsalita at naisip na hayaan na lamang si Bruce na makasamang mga kaibigan. Uwi na kami ng kambal. Dumito ka na lang muna Bruce at kuya. Mukhang kailangan kayo ng kaibigan niyo. Si Mang Nardo na lang maghahatid sa amin. Paalam pa nito. Hindi na tumutol pa ang dalawa dahil sa tingin rin nila ay talagang kailangan ng karamay ni Jacob. Bakas na bakas kasi sa mukha nito ang pagkabalisa. Bagamat nakapagpasya na si Mara na ibaon sa limot ang tungkol kay Jacob, ay sadyang mapagbirong tadhana. Kinabukasan kasi habang naglilinis ng restaurant at naghahanda sa pagbukas nito, ay napansin niya ang kumikinang sa upuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang kwintas na matagal na niyang hinahanap. Diyos ko po, paano napunta ang kwintas na to dito? Ang kwintas na bigay ni Mama. Ang yumao kong ina. Nagpaparamdam ka ba sa akin, Ma? Bigla na lamang napaiyak si Mara ng maalalang ina. At dahil sa labis na kagalakan ay sinuot niya ang kwintas at tinalikan pa ang pendant nito. Mama, kayo na pong bahala sa amin ng mga bata. Usal pa nito. Hindi naman mapakali si Jacob kakahanap ng kwintas na mahigit 5 taon niyang iningatan. Hindi tuloy nakatiis si Janice at galit na tinanong ang kasintahan. Ano bang hinahanap mo, ha? Kanina pa kita kinakausap pero hindi ka sumasagot dyan? Pagmamaktol nito. Sa inis ni Jacob ay napataas ang boses nito. Oo, importante pa higit sa kahit na ano. Pasigaw ring sumagot si Janice. Importante pa kaysa sa kasal natin, Jacob? Paano mo na rin sinabing wala ka talagang planong magpakasal? Mabilis na sumabat si Jacob. Wala akong planong magpakasal sa'yo, Janice. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na ayoko na. Ayoko na! Inihagis ni Jacob ang vase na nahawakan bago umalis ng kondo nito. Agad na nagtungo si Jacob sa restaurant ni Bruce dahil doon lamang siya nanatili magdamag. Nakasunod naman si Janice na para bang anino na ng binata. Pagdating sa restaurant ay hinarap sila agad ni Bruce. Jacob, Janice, ang aga nyo. May problema na naman ba? Nakasimangot na sumagot si Janice. Hay nako, pagsabihan mo nga tong kaibigan mo, Bruce. Sumusobra na talaga yan eh. Tinatrato kong parang basura. Sumabat si Bruce. Bakit kasi pinagsisiksikan mo sarili mo sa ayaw sa'yo, Janice? Gumising ka nga. Hindi ka mahal ni Jacob. Pakawalan mo na kaibigan ko. Galit na sumagot si Janice. At sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Umawat si Jacob. Tama na yan. Sigaw nito ngunit nang makita si Mara na lumabas mula sa kusina ay agad umagaw sa atensyon niya ang suot nitong kwintas. Ang kwintas na yan. Saad nito na hindi matuloy ang sasabihin. Mabilis na hinawakan ni Mara ang kwintas. Sa akin ang kwintas na to. Bigla na lamang naalala ni Bruce na hawak ito ni Jacob kagabi habang nakasubsob sa alak. Maging si Janice ay naalalang kwintas dahil madalas itong hawakan ng kasintahan. Lumapit si Janice kay Mara at mabilis na hinilang kwintas. Kay Jacob yan! Hindi yan sa'yo! Akin ang kwintas na yan! Saad rin ni Mara na inagaw rin ito. Lumapit tuloy si Bruce at tinulak ang pinsan. Huwag mong saktan ng girlfriend ko. Kung sinabi niyang kanya ang kwintas,
Sa kanya yan. Tapos ang usapan. Talaga bang sa'yo ang kwintas na yan, Mara? Mahinahong tanong ni Jacob. Bakas ang tuwa sapagkat sa wakas ay nahanap na rin niyang matagal na hinahanap na babae. Ito na ang katibayang kailangan niya at ang kambal nito ay anak niya. Hindi naman yun nagustuhan ni Janice at muling hinilang kwintas sa kamay ni Mara. At paano sa iyong kwintas na to? Ay regalo to ni Jacob sa akin sa kasal namin. Kahit na mukhang cheap ang kwintas na to, handa kong tanggapin. Inaantay ko lang ang araw na yun kaya hindi ako papayag na papunta to sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Janice? Malala ka na talaga. Sabat ni Jacob. Nagsalita rin si Mara. Naglalam mo ng picture nila Lola. Mamat ako nung 18 years old pa lang akong locket na yan. Nabubuksan ng locket? Takang tanong pa ng binata. Lumapit si Bruce at muling kinuhang kwintas bago iniabot kay Mara. Ipinakita ni Mara kung paano buksan ang locket bago iniharap sa lahat ang picture sa loob nito. Sumilay ang matamis na ngiti sa mukha ni Jacob. Subalit hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan ng mga sandaling yon. Kailangan niya munang kausapin ang kaibigang si Bruce at Marvin. Lalong-lalo na si Mara na marahil ay nakilala na siya nung una pa lang silang nakita. Kaya siya madalas iwasan nito ay paniguradong pinili lamang nitong manahimik. Tumigil ka na, Janice. Kay Mara ang kwintas. Saad nito tinawakan pang balikat ni Mara na matamis pa rin ang ngiti. Agad nagkahinala si Bruce ngunit maging ito'y tumahimik na lamang. Habang si Janice ay sumimangot dahil hindi nagustuhan ang pagtatanggol ni Jacob kay Mara. Nakaramdam bigla ito ng selos at nais kumprontahin. Subalit imbis na si Mara ang pupuntahan, nahinto ito sa opisina ni Bruce at pinakinggan ang pag-uusap ng magkaibigan. Pare, alam ko na bigla ka sa sinabi ko. Pero totoong si Mara ang hinahanap kong babae. Ang kwintas ang siyang patunay. Nanlaki ang mata ni Janice nang marinig si Jacob. Sumagot si Bruce. Gago ka ba, Jacob? Sinasabi mo sa akin na si Mara ang babaeng pinagsamantalahan mo sa hotel? At ikaw nga man ang kambal. Sa tingin mo ba ganun ko lang tatanggapin yun at iiwalayan ko si Mara? Galit na wika nito. Halos lumuhod si Jacob at mas nagpaliwanag pa. Lasing ako, pare. Sumabat muli si Bruce. Posibleng hindi ka nakilala ni Mara. Siguradong takot na takot siya nung una kayong magharap. Huwag mo asahan na gagawin ko ang gusto mo. Sasabihin ko kay Marvin na papakasalan ko sa lalong madaling panahon ng kapatid niya para mailayo sa katulad mo. Bruce, pakiusap, pakinggan mo ko. Itinulak lamang ni Bruce ang kaibigan bago muling nagsalita. Ngayon pa lang ay binabala na kita, Jacob. Huwag mong balakin pang lapitan si Mara o mananagot ka sa amin ni Marvin. Mabilis na kumaripas paalis si Janice nang maramdamang may palabas ng pinto. Galit rin itong bumulong. Aba, talagang plano kong iwan ni Jacob para sa Mara na yon? Hindi ako papayag. Akin ka lang, Jacob! Pinuntahan ni Bruce si Mara para kausapin at nang makita niya ito sa kusina na naglilinis ay agad niya itong niyakap mula sa likuran. Nagulat tuloy si Mara at agad na umiwas. Bruce, ano ka ba? Nasa trabaho tayo? Nahihiyang saad nito. Ngumiti muna si Bruce bago sinagot ang kasintahan. Magpakasal na tayo, Mara. Nagulat si Mara sa narinig at bahagya pang natawa. May hangover ka pa ba, Bruce? Bakit bigla ka na lang nagyaya ng kasal? Mabuti pa'y magtrabaho na nga tayo. Marami ng customer sa labas. Tumalikod na si Mara ngunit seryoso si Bruce. Kakausapin ko na si Marvin para hingin ng kamay mo, Mara. Gusto ko maikasal tayo sa lalong madaling panahon. Ano bang nangyayari sa'yo, Bruce? Takang tanong pa rin ng nobya subalit mabilis na sumabat si Jacob na biglang lumitaw rin sa kusina. Mara, please. Huwag kang magpakasal. Lumapit pa si Jacob kay Mara at hinawakan ang kamay nito. Galit tuloy na tinulak muli ito ni Bruce. Tumigil ka na, Jacob. Umalis ka na rito bago pa kita patambot sa mga pulis. Mara, magbabayaran ko ang ginawa ko sa'yo. Isusuko ko ang sarili ko sa mga pulis. Pero pakiusap, antayin mo ko. Huwag kang magpakasal. Mahal kita. Naputol ang mga salita ni Jacob dahil mabilis na siyang sinapak ni Bruce.
Halos matumba ito sa lakas ng suntok ng kaibigan. Tarantado ka? Ang lakas na loob mong magbitaw ng mga magagandang salita. Mabuti pa maaari tawagin mo si Marvin. Para makita ng taong tong hinahanap niya. Galit na pahayag pa nito. Hindi naman makapaniwala si Mara na noong unay nalilito pa sa nangyayari. Ngunit maging ito ay napagtanto na rin na alam na nila Bruce at Jacob ang totoo. Napaupo pa ito bago nagsalita. Paano mo nalaman? Utal-utal na tanong nito. Agad na nagpaliwanag si Jacob. Mara, ang kwintas mo na yan. Mahigit 5 taon kong hawak ang kwintas na yan at itinago. Dahil yan lang ang alaala mo na naiwan sa akin. Hinanap kita. Hindi ako tumigil, Mara. Ay sabi ng mga tao sa hotel ay isa kang bayarang babae. Pero hindi ako naniwala. Inintay kita na bumalik sa hotel. Tumira pa ako sa katabing kondominium. Nagbabaka sakali na makilala mo ako. At lalapitan ako. Alam kong isang malaking pagkakamaling nagawa ko, Mara. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataon. Lumuhod si Jacob sa harapan ni Mara at nagsumamo. Ngunit hindi pa rin ito makapaniwala sa lahat ng narinig. Tama na. Hindi ko na kailangan pa ng paghingi mo ng tawad. Matagal ko na nakalimutan pang bagay na yon. Isa pa, ikakasal na kami ni Bruce. Huwag mo na akong abalahin pa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Bruce at tinakbayan ng kasintahan. Narinig mong sinabi ng fiancé ko, Jacob. Alis na. At huwag mo nga sana iimbitahan kita. Mara, please. Pag-isipan mo. Hindi ko na kailangan pang mag-isip. Napakalayo mo kay Bruce. Hindi ang isang katulad mo, ang lalaking pinapakasalan. Paano man ako? Hindi maiwasan ni Mara ang biglang magalit sa narinig. Ang kapal naman ng mukha mong banggitin ng tungkol sa mga anak ko. Wala kang karapatan sa mga anak ko. Anak ko rin sila. Hindi na kailangan pa ng DNA test para patunayan yun. Kamukha ko si Maverick. Anak ko sila, diba? Hindi mo yun pwedeng ipagkait sa akin. Mainit na nagsagutan sila Mara at Jacob hanggang sa sumabat na rin si Bruce. Pwes, kung gano'n na magsasampa kami ng kasong rape para mawala ang karapatang pinaglalaban mo, Jacob. Bruce, magkaibigan tayo. Kilala mo ko. Hindi ako basta nalang gagawa ng kwento. Mara, seryoso ako. Alam ng Diyos na hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Umalis ka na nang may masmasan ka. Tulad ng sinabi ko, nakalimutan ko na mga nangyari. Pakasalan mo na lang ang fiancé mo at pare-parehas sa tayong mag-move on. Matapang na pahayag ni Mara, subalit ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Mara. Hindi napigilan ni Jacob na halos idikit ang mukha sa sahig habang patuloy ang pagsusumamo. Muling nagsalita si Bruce. Umalis ka na, bago pa ako magpatawag ng pulis. Pagbabanta nito. Subalit hindi umalis si Jacob. Sa halip ay tinawagan nito si Marvin upang pumunta sa restaurant. Nais niyang makausap rin ito at magpaliwanag. Ngunit maging si Marvin ay galit na galit rin siyang sinugod. Ayop ka! Ikaw bumaboy sa kapatid ko! Papatayin kita! Mabilis na umawat si Mara. Kuya, tama na! Please, umalis ka na rito, Jacob. Pwede ba? Umalis ka na lang. Tigilan na natin ang iskandalo na to. Tama na, please! Napahawak na lamang si Marvin sa kapatid. Bigla nitong naalalang ginawang pamamahiya noon ng ina sa nanay ni Mara. Hindi niya napigilang magkuyom ng kamao dahil naulit ang mga panahon na yon na para bang isa itong deja vu. Muli niyang naisip na ang kapatid ang siyang nagbabayad ng mga kasalanan ng magulang nito. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Umalis ka na, Jacob! Huwag ka nang magpapakita pa rito! Alis na! Laking gulat naman ni Janice nang makitang nakasalampak si Jacob sa lupa. Agad itong lumapit. Ano ba yung itsura mo, Jacob? Tumayo ka nga! Nakakayang ginagawa mo! Hinila nito ang binata. Dahil sa sama ng loob ay pilit na tumayo si Jacob. Nagawa ng maiuwi ni Janice si Jacob ay hindi pa rin nawala sa isip nito na gumawa ng hindi maganda kay Mara. Umisip si Janice ng masamang plano.
Hindi ako papayag na gawin mo sa akin si Jacob. Kukunin ko ang mga anak niya at ako magpapalaki sa kanila bilang isang masayang pamilya. Natatawa pang wika nito. Kinabukasan ay minabuti ni Mara na mag-resign sa restaurant sa pag-aalalang magpabalik-balik na si Jacob at patuloy na magdulot ng eskandalo doon. Bruce, pasensya ka na. Nahiya ako sa'yo. Nasirang reputasyon ng restaurant mo dahil sa akin. Mabilis na sinuyo ni Bruce si Mara. Ano bang sinasabi mo, Mara? Si Jacob ang may kasalanan. Hindi mo kailangan mag-overthink. Mabuti na rin na nag-resign ka. At least hindi ka nakukulitin pa ng hayop na yon. Isa pa, mas maasikaso mong kasal natin, di ba? Tumango na lamang si Mara at ngumiti. Napansin naman ni Marvin ang pagkabalisa ng kapatid habang kumakain ng tanghalian. Hindi kasi tulad noon na masaya itong nakikipag-usap kay Bruce sa tuwing magkakasama sila. Ng mga sandaling yon ay halatang malalim ang iniisip nito. Kaya nang makapagsolo ay kinausap ni Marvin si Mara. Ayos ka lang? Kuya, oo naman. Bakit? Sumandal muna si Marvin bago nagpatuloy. Anong plano mo kay Jacob? Papabayaan lang ba natin na ganun? Sinabi ko na sa'yo noon papakulong ko ang taong nanamantala sa'yo. Oras na makilala ko siya. Magsasampa na ba tayo ng kaso? Kuya, hindi na siguro yun kailangan. Isa pa yung magpapakasal na kami ni Bruce at aakuin niyang mga bata. Wala ring ama na nakalagay sa birth certificate nila kaya wala naman kaming kahit na anong connection pa sa kanya. Hayaan na lang natin, kuya. Umiling si Marvin. Kilala ko si Jacob. Alam kong hindi siya titigil. Sigurado kong ipaglalaban niya ang karapatan sa kambal kahit na ikasal ka pa. Hindi mo pwedeng gawing backup lang si Bruce, Mara. Ilang buwan pa lang kayo kaya tatanungin kita. Seryoso ka bang pakasalan siya? Natigilan si Mara na panay kuskus lamang sa mga kamay. Bakas ang pagkalito dito hanggang sa hindi na nito mapigilang maglabas ng saloobin. Kuya, kaibigan mo si Jacob, di ba? Mas kilala mo siya. Hindi naman siya masamang tao. Muling bumuntong hininga si Marvin bago sumagot. Oo, pero hindi dahilan yun para basta na lang siya patawarin sa ginawa niya sa'yo. Ang sabi niya, lasing siya, kuya. Sumabat ang kapatid. Mara, hindi pa rin sapat yun. Pero ang sabi niya, hinanap niya ako. Anda sana siyang panagutan ng ginawa niya sa akin. Nagtaka si Marvin sa mga naririnig kaya diniretso na niya ito. Gusto mo ba si Jacob? Nanlaki ang mata ni Mara bago napapikit muli. Alam kong mabuting tao siya, kuya. Ilang beses niya akong tinulungan nun bagong nangyaring gabing yun. Nagtakang muli si Marvin at sumabat. Tinulungan ka niya ng ilang beses? Pero sabi niya hindi ka niya kilala at hindi rin maalala ang mukha mo. Nakita ko na sila noon ng kasintahan niya sa hotel at nagulat rin akong malaman na kakilala niyo siya ni Bruce. Nanahimik ako dahil ayokong masirang relasyon nila. Ayokong matulad rin kay mama. Alam kong magagalit ka sa akin kung uulitin kong pagkakamaling nagawa nila mama at papa nun. Hinawakan ni Marvin ang kamay ng kapatid bago sumagot. Hindi niya mahal si Janice, Mara. Ikaw ang hinahanap niya. Pero kuya, niyakap ni Marlon ang kapatid at hinagod pa ang likod nito. Pag-isipan mo ng gustong pagpapakasal kay Bruce. Gagalangin kong desisyon mo at gagawin ang lahat para tulungan ka. Tulad ng pinangako ko, Mara, poprotektahan kita. Salamat, kuya. Nasa ganoong seryosong usapan ng magkapatid nang tumawag ang school kung saan nag-aaral ang kambal. Ano? Sino kumuha sa mga anak ko? Agad na nagtungo ang magkapatid sa school. Nanlumo si Mara nang makita sa CCTV ang sapilitang pagsakay sa kanyang kambal sa isang sasakyan. Galit namang nagsalita si Marvin. Anong klaseng security meron kayo? Oras na may mangyari sa mga pamangkin ko. Dedemanda ko kayo! Dumating rin si Bruce na agad sinisi sa kaibigan ng insidente. Si Jacob, pare. Sigurado kung si Jacob ang may pakana nito.
Galit na saad nito at i-denial pa ang cellphone. Ngunit maging si Jacob ay nagulat sa balita at sumunod rin sa pulisya. Mara, anong nangyari? Agad itong lumapit kay Mara na ikinagulat nila Bruce at Marvin. Subalit imbes na magalit ay bigla na lamang napaiyak si Mara. Jacob, ang mga ayak natin. Jacob! Niyakap ni Jacob si Mara ng mahigpit bago nagsalita. Magbabayad ang gumawa nito, Mara. Titiyakin ko sa iyong ligtas kung ibabalik ang kambal. Mabilis na umaksyon agad ang mga pulis para matrace kung nasaan na ang sasakyan. Subalit wala pang isang oras ay nakatanggap na si Jacob ng tawag. At ito ay walang iba kundi si Janice. Jacob, mahal, umuwi ka na. May pasalubong ako sa'yo. Pwede ba, Janice? Busy ako. Huwag mo ko abalahin. Bigla namang nagkakutob si Bruce at kinuha ang cellphone sa kaibigan. Janice, nasaan ang mga bata? Masisiraan ka na ba? Natatawang sumagot si Janice. Ano bang sinasabi mo dyan, Bruce? Ibigay mo na nga kay Jacob ang cellphone. Pakialamero ka talaga? Nagtinginan ng magkaibigan. Maging si Mara at Marvin ay tumingin rin kay Jacob na para bang nangungusap. Tumango naman ito bago kinausap ulit si Janice. Asan ka ba? I-send mo sa akin ang address. Pupunta ako dyan. Napangiti ng husto si Janice. Talaga ba, mahal ko? Sige, aantayin kita. May surprise ako sa'yo. Tsak na magugustuhan mo. Pagbaba ng tawag ay agad na lumapit si Mara at humawak pa sa damit ni Jacob. Mukhang nasa kanyang kambal, Mara. Manatili ka lang dito. Ako nang bahala. Mukhang hindi na talaga maganda ang takbo ng isip ng pinsan mo, Bruce. Sobra na to. Baling pa nito sa kaibigan na napailing lang. Sasama ko, Jacob. Kailangan ako ng anak natin. O sige, Mara. Pero sa kotse ko lang. Marvin, Bruce, ako na lang haharap kay Janice. Ako lang pwedeng kumausap sa kanya. Huwag na rin kayong magpakita. Bilin pa nito. Pagdating ni Jacob sa lugar na tinext si Janice ay agad siyang sinalubong ng mga bata. Tito Jacob! Sigaw nila Maverick at Marian. Mabilis rin nilang niyakap ang mga binti nito. Kinuha po kami ng mga bad guys. Buti po naligtas kami ni Ate Janice. Kwento pa ng mga ito. Nakangiting lumapit si Janice sa tinawakan ng kambal. Sinabi ko naman sa inyo, kids. Tawagan niyo lang akong Mommy Janice. Pero may mami na po kami. Ang sabi niyo po, iuuwi niyo na po kami. Umiiyak na tanong ni Marian. Lumapit si Janice at tinaplos ang buhok ng mga kambal. Kinuha ko naman ang sinabi ko, mga anak. Nandito na kayo sa bahay natin. Wika pa nito kaya humigpit ang kapit ng mga bata sa binti ni Jacob. Ano bang kalokohan to, Janice? Huwag mong takutin ng mga bata. Binuhat ni Jacob ang kambal. Lalabas na sana sila nang humarang si Janice hawak ang mga passport. Nakaready ng lahat papuntang US, Jacob. Isasama natin ang kambal. Aakuin ko sila mga anak ko para mabuo ng pamilya natin. Baliw ka na. Tinulak ni Jacob palayo si Janice sa pinto. Sa lakas ng galabog ay bigla na lamang nagpasukan ang mga pulis. Nakaplano pala ang pagpuntang yun ni Jacob. Nakaantabay ang mga ito at naghihintay lang ng signal. Subalit mabilis rin si Janice na agad hinilang batang si Marian. Huwag kang lalapit! Kung hindi, papatayin kong batang to! Janice, wag ang anak ko! Mami! Mami! Nagsisigaw ang mga bata. Marian, anak! Pikit mo lang ang mata mo. Nandito si Daddy. Akong bahala. Daddy? Kayo po ang daddy namin? Tanong naman ni Maverick na nasa bisig niya. Oo, anak. Dito ka muna sa mga pulis. Nasa baba ang mami mo. Ililigtas ko muna kapatid mo. Binigay ni Jacob ang anak sa isa sa mga pulis bago muling hinarap si Janice. Daddy! Daddy! Tawag ni Marian habang nakapikit pa rin. Janice, ibigay mo na sa akin si Marian. Sasama ako sa'yo. Pupunta tayo ng US. Tayong dalawa lang. Tulad ng dati. Pilit na pinakalma ni Jacob si Janice habang lumalapit. Nakangiting sumagot si Janice. Talaga ba? Mahal ko? Binitawan na ni Janice si Marian subalit mabilis na dumating si Mara kargang anak na si Maverick. Marian, anak!
Nagalit si Janice at muli sanang hihilahin ng bata. Mabuti na lamang ay nahawakan na ni Jacob ang anak. Itinulak niya ng malakas si Janice palayo kaya kumilos na rin ang mga pulis para maparilisa ang dalaga. Naaresto ka namin sa salang kidnapping, Miss Janice Cortez. Bahayag pa nito. Mami! Umiiyak na lumapit si Marian kay Mara. Anak ko! Ligtas na mga bata, Mara. Niyakap ni Jacob ang mag-iina niya. Lumapit naman si Bruce sa pinsang si Janice at malakas itong sinampal. Nakakaya ka. Sinayang mong buhay mo dahil sa kaibangan mo sa isang lalaki. Bigla na lamang umiyak si Janice. Nagmahalang naman ako. Minahal kita, Jacob. Bakit pipiliin mong babaeng yan? Bakit hindi ako? Matagal ko nang sinabi sa'yo na si Bruce lang ang dahilan kung bakit ako pumayag na maging kasintahan ka. I never loved you. And I will never will. Hahampasin pa sana ni Johnny si Jacob subalit inilabas na siya ng mga pulis. Buong akala ng lahat ay tapos na ang mga kaganapan subalit laking gulat nila nang lumapit si Jacob sa mga pulis at inilalahad ang mga kamay upang magpasuot rin ng posas. Chief, sumusuko na rin ako sa salang rape na ginawa ko. Mahigit 5 taon nang nakakalipas. Jacob! Gulat na tawag ni Mara. Nginitian lang naman siya nito. Sinabi ko naman sa'yo, handa akong pagbayaran ang kasalanan ko sa'yo, Mara. Marvin, ikaw na mag-asikaso ng pagsasampa ng kaso sa akin. Kakausapin ko na rin ang abogado ko na wag na lumaban. Pero Bruce, hindi ko palalampasin ang ginawa ni Johnny sa mga anak ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya yon at hindi na muling makakalapit pa sa kanila. Baling naman ito sa mga kaibigan. Tumangulang naman si Bruce, habang si Marvin ay tumingin kay Mara. Hinihintay ang susunod na gagawin nito. Ngumiti lang muli si Jacob kay Mara. Mag-iingat kayo, Mara. Patawarin mo sana ako. Tumalikod na si Jacob subalit nahinto rin ito nang humabol ang mga anak. Daddy! Sigaw nila Maverick at Marian. Mahigpit na yumakap ang mga ito muli sa binti ni Jacob. Napatingin naman si Mara kay Bruce bago naiiyak na nagsalita. I'm sorry, Bruce. Saad nito. Napatungo na lamang ang binata kaya mabilis na tumakbo si Mara upang yakapin si Jacob. Jacob, pinapatawad na kita. Umuwi ka na sa amin ng mga bata. Mara. Muling nagyakap si Jacob at Mara kasamang kanilang kambal. Tinapik naman ni Marvin ang balikat ni Bruce bilang pasasalamat nito sa pagpapaubaya. Sa tingin ko, destiny talaga silang dalawa. Wika na lang ni Bruce. Sumang-ayon naman si Marvin. Oo nga pre, kapag naulit pang ginawa ni Janice ay kakalimutan ko na talagang pinsan mo siya. Saad pa nito. Sumagot si Bruce. Sigurado kong magpapiyansa sila tita. Pero ako nang bahalang pilitin silang pabalikan si Janice sa US. Nakulong si Janice ng halos silang taon dahil nalaman pang gumagamit din pala ito ng pinagbabawal na gamot kaya naapektuhan ng pag-iisip. At nang makalabas ay diniretso pa ito sa rehabilitation center bago nag-migrate sa US at tuluyang kinalimutan ang obsession kay Jacob. Habang si Mara at Jacob ay namuhay ng maligaya bilang nagmamahalang mag-asawa. Sa hinabahaba man kasi ng pinagdaanan ng kanilang pag-iibigan, ay sa simbahan din ang naging tuloy nito. Maluwag na tinanggap si Mara at ang kambal ng pamilya ni Jacob. Maging si Rebecca ay tinanggap na rin si Mara bilang stepdaughter nito at siya pang kasamang naghatid sa altar. Sadyang mapaghamon ng buhay, mahirap man at puno ng pagsubok, sa huli ay sisilaw rin ang liwanag at makakamit rin ang tagumpay.